Hindi kami nakatulog sa isang overnight bus ride dahil sa amoy na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Story time! Papunta kaming Baguio nun. Ito yung mga panahong umaabot pa ng 6 to 7 hours yung biyahe. Kasama ko yung kaibigan ko at hahabol kami sa isang seminar ng mga writers. Pinili namin yung 12 midnight na biyahe para kinaumagahan ay nasa Baguio na kami. Madalas naman akong bumabiyahe pa Baguio ng mga ganong oras, kaya wala namang kaso sa akin. Ganon din yung kaibigan ko. Naalala ko, madami akong dalang pagkain nun. Bumili pa nga ako ng mga barbecue na tinda doon sa bus station. Malamig sa loob ng bus. Pero kakaiba yung lamig nung gabing yon. Kailangan kong bumaba, sabi bigla ng kaibigan ko. Kinabahan ako kasi seryoso siya. Pero hindi niya pwedeng gawin yun dahil nasa gitna kami ng expressway. Kailangan kong bumaba, inulit niya. Tinanong ko siya kung bakit, pero sinabi lang niya sa akin, basta kailangan kong bumaba. Maya-maya, hiningi niya yung plastic ng binili kong barbecue. Sabi niya, hindi ko na kaya. Naiihi na ako. Umihi siya sa plastic. Hindi naman halata dahil nakapagtago naman siya. Pero may problema. Yung plastic na kinuha niya, butas. Hindi niya napansin na nabutas ng mga barbecue sticks yung plastic. Pero sinubukan naman niyang solusyonan ng problema. Pero huli na ang lahat. Tumagas na, kaya hinayaan na lang niya. Tahimik lang kami, pero deep inside, naiinis na ako. Malayo pa yung biyahe. Maya-maya, nangamoy na sa bus. At nararamdaman kong hindi na komportable yung ilang pasahero. Bakit ang panghe? Sabi nung isa. Tiniis ng lahat yung amoy. Hindi ako nakatulog dahil sa baho. Nakarating kami sa Baguio at nagsorry yung kaibigan ko sa konduktor. Pagkalipas ng ilang buwan, napag-alaman namin na may sakit pala yung kaibigan ko kaya lagi siyang naiihi. Ingat sa biyahe at always be ready.